Mga ka-business baka, samantalahin ko itong pagkakataon na to. Kung po pwede po sana, lalambing ako sa inyo. Suportahan niyo po yung Anime Reactors TV. Solid ka business po yan. Tapos ano po kasi siya, bedridden na po mga ka-business. So sa pamamagitan ng pagbablog, awa ng Diyos nga na monetize na siya. Nagkakaroon siya ng kaunting revenue. Kaya maliliit lang kasi yung views niya. Baka pwede po suportahan natin si Anime Reactors TV. Yan. Pero bedridden na po siya. Kaya mapapansin nyo yung at least na mukha niya, pinapakita niya. Cartoon character. Portahan po natin yan, Anime Reactors TV. Hello guys, mapagpalang araw po sa ating lahat. Narito pong muli ang inyong lingkod, Anime Reactors TV. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe dyan sa aking munting channel, ay baka pwede naman pong makipindot na po na subscribe button. At makilike and share na rin po ng aking mga video. At patuloy din po natin suportahan ang Mag-amang Ka-Business Official at Papa Dins TV. At ganun din po yung kanilang second YouTube channel na Ka-Business Family. Yun, panibagong araw, panibagong reaction ulit tayo guys. At for today's video po ay gawan po natin ng reaction. Itong naging desisyon nitong si Ate Vera at Kuya Lito na bumukod na ng tirahan dito kay Laka Business. Dito nga po sa isang vlog ni Ka Business ay nilinis nila itong bahay na inalsan nitong sila Nanay Gina. Dahil dito balak lumipat nitong mag-asawang Lito at Vera. Kaya lang dito guys, habang sila ay naglilinis, ay medyo may napansin lang akong kakaiba dito kay Lito. Dahil dito guys, habang naglilinis ang buong Ka-Business team, ay mapapansin mo itong si Lito na pamasid-masid lang at walang ginagawa. Kaya naman sinita ito ni Ka-Business na bakit nga ganito yung mood nitong si Lito, na tila ba hindi ito masaya sa mga nangyayari. At hinahayaan nga lang niya ang buong team sa paglilinis ng bahay. Na kung tutuusin, ay sila din naman yung lilipat dun sa bahay na yun eh. Hindi naman sa pinaghahanapan natin ng trabaho itong si Kuya Lito. Pero kung matatandaan nyo guys, nung maglinis sila dun sa bahay ni Kuya Bong, ay itong si Kuya Lito ay kusa itong naglampasok. Kahit pa paano, doon sa kwarto ni Kuya Bong, siya naglampaso doon. Ipinakita niyang kaya niya. Pero dito sa paglilinis ng kanilang titirhang bahay, na kung hindi pa sinabihan ni Ka-Business, na tumulong-tulong naman sana ito si Lito, dahil nag-react na rin itong si Kuya Bong, ay hindi pa ito kikilos. Tapos yung naging pagkilos niya pa dito, ay tila ba wala sa loob. Sabi ko nga, hindi naman hinahanapan ng gawain ito si Kuya Lito. Dahil alam naman natin kung ano yung kalagayan niya. Pero yung inisyatiba, sana man lang nagkaroon siya ng inisyatiba. Dahil kung nagawa nga niya doon sa bahay ni Kuya Bong na maglampa-lampaso man lang, ay siguro naman kaya din niyang gawin dito sa kanilang lilipatang bahay. Kahit pakitang tao ba, ika nga ay bilang pakikisama. Dahil kung tutuusin, dapat nandun yung pakikisama mo eh. Lalo na dito sa mga katim mo. Kasi yung nililinis na bahay ay kayo yung titira. Kaya dapat
ikaw yung unang nagkukusa dyan. Ikaw yung unang-unang nagpapakita ng inisyatiba ng pagkilos. Pero, yung nakita natin dito kay Lito, ay tila ba tuod na patayo tayo at tinitingnan lang yung kanyang mga kasama sa ginagawang paglilinis. Kaya sabi ko nga, para bang hindi masaya itong si Kuya Lito sa gagawin nilang paglipat. Ay samantalang itong paglipat nilang ito'y desisyon nila mag-asawa. Hindi naman sila pinaalis doon nila ka-business sa ka-business house. At maaari din kaya ito yung naging desisyon nito si Ate Vera na sila'y bumukod na dito sa ka-business house. Ay dahil nga dito sa ugali nito si Kuya Lito. Dahil sa nakita ko kasi guys, doon sa nakaraang issue nitong si Lito dito sa ka-business house, ay ito yung tipo ng tao na hindi dapat may kasama sa bahay. Yung bang sinasabi natin na balat sibuyas itong si Lito, na kaunting marinig, dinadamdam. Ito yung nangyaring issue sa kanila eh. Na pati nga yung ulam ay naging issue dito kay Lito. Na nagparinig siya patungkol dun sa ulam na itinabi ni Vera. Na hindi man lang niya naisip na nakikitira lang sila. Ay doon sa pagpaparinig nga niya yung tungkol doon sa ulam eh. Parang ang pinaringgan na niya doon ay sila ka-business. Dahil sino ba ang sumita kay Ate Vera? Diba si Mrs. ka-business at si ka-business? Patungkol nga doon sa ulam na itinabi ni Ate Vera. Hanggang sa napanis na nga. Na ang point naman doon ni Mrs. ka-business ay okay lang na magtira ng ulam kung ang titiraan mo ay yung asawa mo lang. Pero ang ititira mo lang ay yung pang isang tao lang. Hindi yung magtitira ka ng sandamakmak tapos ang ending masisira din lang lahat. Pero dun sa pangaral na yon ni ka-business o ni Mrs. ka-business ay nagparinig itong si Lito na lumalabas na minasama niya yung pagsasabing yon ni Mrs. ka-business kay Ate Vera. Kaya yung mga ganyang ugali ay dapat lang talaga na wala yang kasama sa bahay. At maaaring ito din yung dahilan kung bakit ito si Ate Vera ay nagpasya na bumukod na lang sila ng tirahan dito kay Laka Business. Siguro dahil nahihiya siya sa pag-uugali nga nitong kanyang asawa. Na yung tipo bang sila na yung may mali ay siya pa yung mapagmataas. Kay Ate Vera kasi wala ako nakikitang mali. Wala akong nakikitang hindi maganda dito kay Ate Vera. Dahil lahat ng pakikisama kay Laka Business ay ginagawa nitong si Ate Vera. At doon nga sa pagtatago niya ng ulam na yon ay humingi na siya ng dispensa dito kay Mr. and Mrs. ka-business. Kumbaga tinanggap na niya yung kanyang pagkakamali doon. At itong si Lito lang talaga ang tila nagmataas pa ng pride. Tapos ito nga sinasabi ko, dito sa paglilinis ng kanilang lilipatang bahay ay tila ba naging medyo seniorituhin dito ito si Kuya Lito. Na alam naman ng kanyang mga kasamahan na may kaya naman talaga siyang gawin. Dahil nakita na nga nila nung naglinis sila ng bahay ni Kuya Bong. Nagpasikat na nga siya dun na kaya niya maglampaso. Pero dito nga sa paglilinis ng kanilang lilipatan, kahit yung kaunti mang inisyatiba man lang sa pagkilos ay hindi niya ginawa. Tapos nung mapagsabihan siya ni ka-business, ay kita nyo naman kung makatingin ito si Kuya Lito na tila ba sumasama pa yung kanyang loob. Hindi mo alam kung kaya ito ganito kasadimpat tumingin ay galit kay ka-business dahil napagsabihan siya o nahihiya siya dahil sa mga sinabi ni ka-business. Sa bandang huli kumilos din naman ito si Kuya Lito.
Naglampaso din siya at kita naman natin, kayang-kaya naman talaga niya maglampaso. Pero, kung hindi siya nasita nitong si ka-business, ay hindi talaga siya gagalaw. Pinapanood lang niya yung kilos ng kanyang mga kasama. Kumbaga, gumalaw lang siya kasi nasita siya. Kaya ibig sabihin, yung paggalaw niyang yon ay hindi bukal sa loob niya. Alam niyo guys, buti sana kung hindi natin siya nakitaan ng paggalaw doon sa paglilinis nga ng bahay ni Kuya Bong. Buti sana kung hindi natin nakita doon na yung paglalampaso ay kaya naman niyang gawin. Siguro maiisipan natin na kaya hindi gumagalaw ito si Kuya Lito kasi hindi niya nga kaya. Pero wala, nakita natin kaya niya Ang kulang lang talaga sa kanya ay yung inisyatiba. Yung bang tipong tila ba lahat ay gusto na niyang iasa sa kanyang mga kasamahan. At kikilos lang siya pag gusto niya magpasikat. Pag gusto niya magpabida. Yun yung nakikita ko guys Hindi ko naman sinasabing ito talaga yung ugali ni Kuya Lito. Pero, ito yung nakita ko. Kuya Lito, pasensya na kung ito yung naging reaction video ko sa'yo. Ito kasi yung napansin ko sa'yo Tama naman kasi si ka-business Kahit may kapansanan tayo, may mga bagay tayong kayang gawin na pwede nating maitulong sa mga kasamahan natin. Yay, depende na lang kung gugustuhin nating gawin. Pero kung magpapatamad-tamad nga lang tayo, ay kahit kaya natin gawin yung bagay na yan, ay ang mangyayari, iaasa na lang natin yan sa ating mga kasama. Kaya halip na maging produktibo ka, ay wala. Nananatili ka na lang kaawa-awa. At nananatili ka na lang na asikasuhin ng kasama mo. Katulad yan, sinabi ni ka-business, na napapansin nila sa ka-business house, ay lahat na lang halos ng pangangailangan mo ay idudulot sa iyo ni Ate Vera. Halimbawa, pag maliligo ka, pati yung bihisan mo, si Ate Vera ang nag-aasikaso. Na kung tutuusin, yung mga ganong klase ng bagay, kayang-kaya mo nang gawin yan. Yung pagkuha ng iyong susuotin, ng iyong mga damit, ng iyong mga gagamitin sa pagligo, kayang-kaya mo na yan. Kaya lang, dahil alam mong may inaasahan ka na Ate Vera, ay ginagawa mo na yung asal. Na iasal lahat kay Ate Vera ang iyong pangangailangan. Ay parang hindi mo na lang yata inaasa kay Ate Vera yung pagsusubo sa iyo Parang yun na lang yata yung kaya mong gawin sa sarili mo. Na nakikita naman namin na kung talagang gusto mong gawin yung isang bagay kahit wala kang kamay at paa, nagagawa mo. Pero dahil nga ayaw mong gawin, ay iniaasa mo na lang lahat kay Ate Vera. Huwag naman sanang ganon, Kuya Lito. Kasi pag hindi mo ini-improve yung sarili mo, ay ang mangyayari niyan, ang lalabas niyan, ay magiging pabigat ka talaga kay Ate Vera. Kaya sana, sundin mo ang payo ni ka-business. Na lahat ng bagay, pag-aralan mong gawin. Pag hindi mo kaya, di wag mong gawin. Pero hindi mo malalaman yan kung kaya mo bang gawin o hindi kung hindi mo susubukan. At masarap, Kuya Lito, masarap sa pakiramdam na nakikita mo na kahit ganyan yung kalagayan mo, ay may kaya ka pa rin itulong. Napakasarap niya sa pakiramdam, Kuya Lito. Dahil mismong ikaw sa sarili mo, masasabi mo na hindi ka ganon kapabigat sa kasama mo. Na kahit ikay may kapansanan, may kaya ka pa rin gawin. Kaya mo pa rin maging produktibo. Kaya sana ay sundin mo ang payo ni ka-business. Para sa yun din niya, Kuya Lito.
para sa inyo ding mag-asawa yan. At pag nagawa yan, isa yan sa magiging pundasyon nyo para tumibay ang inyong pagsasama. Nito si Ate Vera. Paano guys, hanggang dito na lang muna ulit po. At sana po ay nagustuhan nyo po itong aking reaction video ito. At muli po ay maraming salamat sa patuloy pong sumusuporta at sa patuloy pong nanonood sa aking mga ini-upload na video. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe dyan sa aking munting channel, ay baka pwede naman pong makipindot na ng subscribe button at maki-like and share na rin po ng aking mga video. At yun, bago po tayo magtapos, ay gusto ko lang pong i-shout out itong sila Ma'am Nerissa ng New Jersey. Shout out po sa inyo ma'am at maraming salamat po sa patuloy nyo pong pagsuporta at sa wala nyo pong sawang panonood sa aking mga video. At ganun din po kay Ma'am Elena Capillo. Ma'am, shout out po sa inyo at maraming salamat din po sa patuloy nyo pong pagsuporta at sa walang sawa nyo din pong panonood sa aking mga ini-upload na video. Maraming salamat po ma'am. At maraming salamat din po sa lagi nyo pong pagpapadala sa akin ng blessing. Maraming salamat po. At shout out din po dito sa aking mga kasamang reaktor na sila Taong Gala, Kalingap Turak, Katangay PLC, Mamplers Channel, MK Inday Okray, Kamix Vlog, Annalisa Reality Vlog, at Alminda Mix Vlog. Shout out po sa inyo. At yun po, muli po ay maraming salamat po. And God bless po sa ating lahat. Anime Reactors, shout out po. Suportahan natin yan si Anime Reactors TV. Yan, pakisupport po natin. Siya po ay isang bidridden na mga ka-business. Check nyo po yung kanyang YouTube channel, Anime Reactors TV. Siya po isang bidridden na ayan, kahit papaano nakakagawa-gawa siya ng mga reaction video patungkol sa ka-business official. Suportahan po natin para kahit papaano magkaroon siya ng revenue, may magamit siya sa pambili-bili man lang ng gamot, ano po mga ka-business.